Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa #WalkWithLan, ang channel na hindi natatakot magsalita ng katotohanan sa gitna ng baha ng korupsyon. Ako si Lan, your host na laging ready to steer the path, walk style. Today we are diving deep into this bombshell. Inosente. Lacson, inabsuelto na si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control project scam. Bakit ba parang biglang cleared si President Bongbong Marcos Jr. sa anumalyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Si Senador Ping Lacson, ang self-proclaimed anti-corruption crusader, ba ang nagbigay ng get out of jail free card, or is this just another political magic trick? Para sa mga kabataan dyan na sick and tired ng old school politics at sa mga OFW na nagpapakahirap abroad habang ang bayan ay lumulubog sa scam, ito ay para sa inyo. We will break it down fact-based with evidence from Senate hearings, COA reports, and more. No sugarcoating, just straight talk. If you're new, hit that subscribe button and bell. Target natin 100,000 subscribers this year. And then, may membership plug para sa exclusive perks. Let's get into it. First question, inosente ba talaga si PBBM? Comment down below. Okay, mga kawok, let's start with the facts. Ang flood control scam ay hindi bagong kwento. Ito'y lumabas noong 2025 base sa Commission on Audit, Fraud Review sa lahat ng flood projects sa Bulacan, Oriental Mindoro at iba pa. Ayon sa reports, may 472 ghost projects, meaning walang actual na ginawa pero may bayad. Total involved at least 2,000 people, sabi ni Lacson mismo. Imagine niyo bilyon-bilyon na pondo para sa flood control, pero kapag umulan, lumulubog pa rin tayo. Parang yung build na naging scam. Okay, ang source natin ay Senate Blue Ribbon Committee hearings. At sino ang implicated? Former Speaker Martin Romualdez, pinsan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, Saldico ng Ako Bicol, at ex-DPWH executives na naglaro ng 950 million pesos sa casino. Grabe po, no? Ito'y mas malala pa raw sa pork barrel scam, sabi ni Lacson. Pero bakit walang hawak si PBBM? Susunod, Lacson's role. Ano sa tingin ninyo, kabataan? Corruption ba ito o mismanagement? Poll in comment section. Okay, sabi pa nga ni Lacson nung umpisa, no? Lacson, shut the F up. FK up. Okay, quote censored for YouTube, Lacson, a superhero cape turning into white flag. Ngayon, si Senador Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-lead sa probe. Nung una, parang hero siya, expose ang ghost projects, called it the biggest corruption scandal. Sabi niya, at least 2,000 ang involved at nag-lash out pa. Shut the F up, sa skeptics. Parang action star sa Senate, di ba? Pero wait, sa draft report, implicated si Romualdez at Co. Pero si PBBM, walang mention. Bakit? Di ba? Inabsuelto na ba? Lacson slammed the minority report ni Senador Amy Marcos, kapatid yan ni Pangulong Bongbong Marcos, as trash. Pero minority report, yun ang nagdi-defend, while Lacson's main report doesn't touch PBBM. Parang sinasabi, corrupt ang pinsan pero ang presidente, inosente. Is this selective justice? For youth, ito example ng political alliances. Lacson, ex-Duterte ally, now protecting the admin. No direct evidence versus PBBM. But as head, shouldn't he be accountable? Stay tuned. Susunod, bakit criticize si Lacson as hypocrite? Kay mga OFW, habang kayo nagpapakahirap sa abroad, eto si Lacson nag-criticize as hypocrite for clapping versus the scam but not going all in on PBBM. Bakit? Sa hearings, he reached as DPWH, but the draft report retains names like Romualdez, yet absolves the top. This is institutional failure. Senate rules disrespected by minority reports, but Lacson's probe seems selective. Parang flood control, puno ng butas. Ano kaya ang hidden ties? Lacson versus Bunoan fights, but no real arrest yet. Kababayan, share your thoughts. Hypocrite ba si Lacson? Like if yes. Ngayon, si PBBM promised to jail big fishes, but here we are. His admin implemented 9,885 projects, yet scam exploded.
No sense of urgency. Sabi ng critics, parang bagong lipunan na naging bagong scam. This dynasty, Marcos Romualdez controls power, absolved ba dahil walang direct link? But as leader, accountable siya sa failures. Mga OFWs kayo na nagre-remit pero pondo lumulubog sa korupsyon. Ay, ito po fact po I say recommended charges versus Romualdez. But PBBM's kasin conflict, di ba? Anong koneksyon? Next po yan. Mga kawok, let's connect the dots. Lacson exposes but protects the admin. PBBM's family implicated, yet he walks free. This is worse than the policy scam. Systemic, ex-DPWH lost 950 million in casinos funded by scams. For OFWs, ito'y why Philippine lags. Corruption drains economy. Time for change. No more dynasties. Parang baha, umaapaw ang scam, pero dry ang justice. Mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits salamat Okay, ano pong highlight ng ating membership? No? Siyempre, star po kayo. Part po kayo ng family. Okay, join now for as low as 49 pesos. Invest in truth. To sum it up, mga kaibigan, pabor po ba kayo kay Ping Lacson? Si Ping Lacson po ay dating PNP chief yan. Iniwan niya po si si Erap. Okay, pero ang dami rin pong ang dami rin pong mga allegations sa kanya, no? Yung kuratong baliling, madami pa po. Pero maganda lang kay Lacson, hindi po tumatanggap ng pork barrel. Pero ang problema, bakit niya inabsuelto si PBBM? Tapos 2 beses po tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas yan, si Ping Lacson. No? Ayan, PMAER din po yan. 2 beses tumakbo, dapat tatakbong gobernador ng Cavite. Ngunit hindi lagi natutuloy dahil mababa sa survey. Okay? Nanalo yan sa Senado kasi matagal na namang senador at saka may pangalan no? Pero wala alam niyo yun, wala. Okay, at saka laging dumidikit yan sa presidente. Okay? Nagtago din po yan si Ping Lacson, no? Ayan. Pero bakit hindi sinama si PBBM, no? Ano yan? Selective justice? Okay? Tayo mga kababayan, dapat mag-demand tayo ng accountability. Lalong-lalo na sa mga kabataan at overseas Filipino workers. Share this video mga kababayan Comment your views and let's fight for a scam-free Pilipinas. Salamat sa panonood Next episode natin, more exposés. Subscribe, like, and see you sa Walk. Mabuhay po ang Pilipinas.